Noong Harry Chester Camoro. Sir Harry, good morning po. Si Peter Atrica dito sa Balitapatan sa Kabayan. Good morning! Hello po, sir. Good morning po from the people of Davao Occidental. Ayan. Good morning, sir. Salamat thank you, po. Thank you very much po for your time. Sir, paki-explain, ano po tong lawa or lake na biglang lumitaw at bakit lumitaw pagkatapos po nung pagyanig na 7.8 magnitude? Yes, sir. Itong impounded water po, galing po ito na nung nagkaroon ng major landslides doon sa mga areas affecting si Abad Santos, Davao Occidental, particularly sa southern part po ng isang munisipyo namin, which is our boundary with the municipality of Glad, no, Sarangani Province. Mali ito po ay landslide, earthquake-induced landslides sa aming mga major rivers, no, doon sa area. Kaya ngayon nagiging siya nagiging parang lake, no, na nagkaroon ng lumalaki kasi ang tubig doon kasi galing rainforest din ang source ng water natin doon. Okay. Kaso ang nangyari kasi, sir, dalawang level kasi ito. Merong isang minor at saka merong isang major. Magkatabi lang po sila. Okay. Yun yung nangyayari ngayon doon, sir. So, paano naging enclosed yung area na yun? Kasi parang lumalabas na merong Nalubog, maliit ganon? na dam. Oo. Parang ganun po, no? Parang merong maliit na dam, doon na ipon ng tubig. Yes, sir. Ang nangyari kasi, sir, parang isang half face of the mountain kasi yung tumabon doon sa river natin, sir. Kaya, Okay. oo. Kaya mahirap po na mahirap makalabas yung Tubig. main water natin na dumadalay from the bundok. Kaya nag-i-impound siya ngayon. Ayun. Okay. So, let me see if I understand this correctly. So, nagkaroon ng landslide, natabunan nung gumuhong mga lupa at mga bato. Ang daluyan. Oo, yung ilog. Ganun po ba? Portion ng ilog? Yes, sir. Yung the whole ilog talaga, the whole stretch ng ilog. Okay. So, paano yun, sir? Kailangan bang madedredging ba yung ganyang kalaki? Kung landslide yan? O magkikreate na ng bagong waterway yung tubig mismo? Ma'am, ang yung unang approach kasi namin, napag-usapan namin na magkakaroon muna ng human intervention doon to solve the problem. Ngayon, it so happened na on the second week, medyo hindi pa stable yung ground doon sa taas kasi landslide materials yung tumabon doon. Ngayon, on our third week, already napasok na po ng team, no? Okay. Ang area at saka nagkaroon na ng mga aerial surveys at saka analysis. The best thing that we can do for now is nagma-manual dredging kami, gumagawa kami po ng kanal. Okay. And with the use also of water pumps para doon sa That's aming right. Opo. So ang sir, ang mangyayari nito ngayon, we will be waiting for the heavy equipments, no, kasi ongoing din ang repair ng DPWH para makapasok doon sa area mismo. Sa area mismo para makapatong sila at Okay. doon magkakaroon ng paggawa ng kanal. Okay. Meron bang apektado po dahil sa bigla na lang nagkaroon ng lawa po dyan, ng instant lake? May mga pamilya po ba o mga kabahayan na naapektuhan? Yes, sir. Ang una naming sinecure po yung downstream na mga sitio, which is around 5 sitios in Barangay Nuwing. Kasi ito yung labasan na area, sir, ng water. Oo. And we were preparing for a flash flood, no, kung mangyari ito. So at least safe na yung mga families. Meron po kaming tent city na nilagay sa Barangay Nuwing Elementary School. Andun po lahat ng mga IDPs, no, na saka meron tayong pagkain doon, may water, may kuryente, may internet. At least makapag-ano din sila sa kanilang mga families outside. Yung sa taas, sir, sa San Isidro, yun yung area na may daming talaga.
meron na kaming constant coordination with the barangay na isilikas na po yung mga areas na flooded na pakunti-kunti naman po yung bahay na flooded kasi mga farmlands ito sir na niyugan. So most of the houses there ay parang ano lang, yung bahay lang ng mga nagbabantay sa kanilang mga farms po. Paano po ang gagawin natin dun sa unang area po, yung sa Nyogan na nabaha kasi mag-over-saturated po ang lupa dyan, Sir Harry, no? At pangalawa po, dun po sa parte ng ng daluyan ng river na natuyo na po dahil hindi na hindi na nalalagyan ng tubig. Yes ma'am, gumagawa na po na tayo ng daan ngayon doon para makaakyat yung mga heavy equipments natin. Yun yung priorities natin. And then, yung past days na nag-operate kami, nag-debris clearing kami kasi ang daming mga niyog na natumba para makadaloy tuloy-tuloy yung water if lalabas po. So, in other words, tinangay yung mga coconut trees. Hindi sir, natumba sa Natumba. landslide po. Natumba. So hindi siya napunta doon sa parang instant lake, ano. Okay. In the meantime po, yung mga nangangailangan, halimbawa sa irigasyon, meron bang epekto po 'yan? Hindi naman po ito irrigated area sir kasi ito, mga niyog-niyog lang po ito. Wala Okay. po tayong mga rice lands po dito sa taas. Meron na ba kayong initial report on how many coconut trees po yung bumaksak? Yan ang ongoing ngayon ang ang ating agricultural sector po. Inuna lang kasi namin yung Opo. sa Oo. management of evacuees and Yes. other structures po. Opo. Okay. Last na lang po mula sa akin, ano. So, kung halimbawa po na meron bang advantage kung i-maintain po yung lawa na yan o mas maraming disadvantage kapag pinabayaan natin yan? Disadvantage po sir. Most Okay. disadvantage po talaga para sa mga residents po doon. Okay. Ibig sabihin, kailangan tuyuin yan. Hindi dapat may tubig yan. Yes sir. We will have the normal flow of the river po talaga dapat. Okay. Oo, Sir Harry, gaano kahaba po yung river outflow na natigilan po dahil dito sa napigilang paggalaw ng tubig? Nasa mga yung hindi ka actually I have the figure pero hindi ko na sa daming Yeah, it's okay. pinagagawa. Pero if you can imagine a mountain, isang face ng mountain, left and right, yung the whole left side bumaba. Parang ganun kalaki. Nahati. Na talaga? Nahati yung bundok. Oo, Ay, sus na-cut Maria off talaga. Jose. Pero kung yung sa bundok din po, Sir Harry, syempre malaki din ang epekto nito dun sa, may epekto din po ba ito sa kabuhayan ninyo? Yun pong na landslide na malaking bahagi ng bundok? Yes, ma'am. Kasi siyempre natabunan yung nila, yung panghanap buhay nila na coconut. Oo. Tsaka halimbawa kung mag-harvest ng coco, ayun nga, nakikita ko, nag-harvest pa rin sila, pero nakabalsa na, meron nang kinakay na doon yung coconut sa balsa para makuha nila doon sa area. Opo. Pero the area now is restricted na po sa other, except lang kung meron talagang ang gawin doon sa area, kaya pinapayagan ng Philippine Armed Forces natin po. Hindi mura yan, ha? Sir Harry, magkano po ngayon ang bawat ulo ng buko? Ang bilihan? Ang sa kilo ata dito sa nasa mga 50, ganon. Kita mo na. 50 or 60, ganon. Oo. Kita mo yun, Rica? Oo. Gaano kadami yung mga Kaya nga. puno na yun at saka yung Yes. mga buko na dito sa amin ngayon, yung binebilan namin sa labas ng subdivision namin. Oo. 55 na nga kada buko eh. Ano yan, sir? Buko juice yan sa'yo. Hindi. Yun doon sa taas ng kupra. Kopra. Okay, Kopra. kaya pala kilo-kilo. Pero Opo. mahal pa rin. Opo. Yes po. Oo. Meron mga evacuee pa po ba sa inyo? Meron pang mga nasa evacuation center? Yes, sir. Gina-maintain po namin yung may evacuees. Kasi Okay. kailangan, hanggat hindi namin ma-solve yung
problema sa taas and they will be staying in the evacuation centers po. Okay, maraming salamat po. Sir Harry, we appreciate your time, sir. At Sorry sir for the past days kasi hindi talaga masagot. Pero it's okay, it's okay. Oh, Opo, busy po talaga kayo. Naintindihan po namin yun, sir. Nalalaman po namin yun. Oho. Opo. At mabuhay po kayo at 10 ng inyong mga kasamahan na gumagawa ng katakot-takot na Effort. tulong. Oo, effort Thank you, Sir talaga. Harry. Sige po. Sir, parigas ka kay Ma'am Camille. Opo, sige po, iparating po namin. thank you. Salamat, Sir Harry. Ingat Sigurado po. kayo si Camille po. Sir, Okay. lang, mga friends natin dyan. Ayan. Oo, Opo. oo, Thank you, oo. sir. Salamat, Sir Harry. Sir, thank you po. Sir Harry Chester Camoro, head ng Pedrimo, Davao Occidental. Ang oras, alas 10:40.